sa'yo, brother, ayaw mo na ayaw mo po sa Panginoon at tawag kang ito ay alam na natin. Yung makasama ng Diyos ay tunay. In English, kay Tagalog po ang ating awitin, ang makasama ng Diyos ay tunay. Baka muna po tayo aking anak na isa sa mga leader. Pwede. Sa puliza. Gusto tayo ay kasama. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Ang Makasama ng Diyos ay tunay. Kung ikaw ay lalapitan Kanya. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Kung ikaw ay lalapitan Kanya. Ang makasama ng Diyos ay tunay. mayroong magandang Mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit ka kay Jesus. Mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit ka kay Jesus. isang paati mo ito ng makasama. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Kung ikaw ay lalapitan Kanya. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Okay. Pwede na po tayo maupo at maraming salamat. Sa gabi ito po at pangunahan po tayo ating tagapagbisita para buksan ating mga Biblia sa pangunguna po ni Pastor Jiwe. So, sa Diyan. Thank you po. Good evening po. Good evening, Dan. Good evening, Ireland. Ano ba? Tama ba, Ireland? Hindi, yun sa camera. Ayun. Di ba UK? UK. Hindi ko na rin po alam. All right. Topic po natin for October ay the Apostolic Prayers. Apostolic Prayers. Sinend ko naman po sa group chats natin. Ibig sabihin po ng Apostolic Prayers ay ano yung mga panalangin ng mga apostol. Yun lang naman po yun. Hindi po sinasabing apostol tayo o naniniwala tayo meron pa rin mga yung ginagawa dati na biglang tumataob o kung anumang klaseng himala na hindi naman totoo. Hindi yung ganong sense ng apostolic. Apostolic prayers, huhukayin natin yung mga panalangin ng mga apostol. Buklat po tayo sa unang Thessalonica, chapter 3. Doon po sana nakita nyo sa group chat, pwede yung pakibasa ng pamagat natin. Lalo yung mga, gaya ni Nicole na ang Bible ay nasa phone. Abounding in love, established in holiness. Abounding in love, established in holiness. Thank you po. Unang Thessalonica chapter 3. Ay, punta ako sa second. Let's read po. Simulan natin sa verse 1. Kaya naman, bakit kaya naman ang umpisa? Atras tayo kung ganon. Verse 17. Ngayon, mga kapatid, nang kami sandaling napahiwalay sa inyo, hindi sa alaala kundi sa paningin,
labis kaming nangulila. Kaya't sabik na kaming makita kayong muli at nais naming makabalik dyan sa Tesalonika. Ako mismong si Pablo ay makailang ulit na nagbalak dumalaw sa inyo, ngunit lagi kaming hinahadlangan ni Satanas. Hindi ba't kayo ang aming pag-asa, kaligayahan at ang koronang may pagmamalaki namin sa harap ng Panginoong Hesus pagparito niya? Oo, kayo ang aming karangalan at kaligayahan. Kaya naman nang hindi na kami makatiis, minabuti naming magpaiwan sa Atenas at suguin sa inyo si Timoteo na ating kapatid at kamanggagawa para sa Diyos sa pangangaral ng magandang balita tungkol kay Kristo. Isinugo namin siya upang patatagin kayo at palakasin ang inyong loob alang-alang sa inyong pananampalataya upang hindi manghina ang sino man sa inyo dahil sa mga pag-uusig. Alam niyo ang mga pag-uusig ay bahagi ng kalooban ng Diyos para sa atin. Ipinagpauna na namin sa inyo nung nariyan pa kami na tayo'y uusigin at gayon nga ang nangyayari tulad ng alam nyo. Kaya nga nang hindi na ako makatiis ay nagpadala ko riyan ng sugo upang alamin ang kalagayan ngayon ng inyong pananampalataya sa Panginoon. Nag-aalala ako na baka natukso na kayo ng dyablo at kung magkagayo'y mawawala ng kabuluhan ang aming pagpapagal. Ngayon ay nakabalik na rito si Timoteo at maganda ang balita niya tungkol sa inyong pananampalataya at pag-ibig. Binalita rin niya na lagi niyo kaming naaalala at malaki ang pananabik na makita kami, gaya ng pananabik naming makita kayo. Mga kapatid, dahil sa inyong pananampalataya kay Kristo ay napasigla kami sa gitna ng aming pagkabalisa at mga hirap. Nabubuhayan kami ng loob kapag kayo'y nananatiling matatag sa pananampalataya. Paano kaya namin mapapasalamatan ng sapat ang Diyos dahil sa kagalakang natamo namin dahil sa inyo? Mataimtim naming dinadalangin araw-gabi na kayo'y muli naming makita at mapunuan ang anumang kakulangan sa inyong pananampalataya. Loobin nawa mismo ng ating Diyos Ama at ng ating Panginoong Hesus na makapunta kami dyan sa inyo. Naway palaguin at pasaganain ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Sa gayon, palalakasin niya ang inyong loob upang kayo'y manatiling banal at walang kapintasan sa harap ng ating Diyos at Ama hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Hesus, kasama ang lahat ng kanyang mga hinirang. Amen. Anong background nitong Tesalonica? Sinulat ito ni Pablo, wala siya doon, no? Nasa Corinto siya. Tapos, ito ay sulat niya, makailang panahon lang siyang humiwalay doon. Yung puso niya, nandun pa rin, attached pa rin sa Tesalonica. Bakit? Ano ba nangyari? Background po, punta tayo sa Gawa 17. Gawa 17, verse 1. Dumaan sina Pablo at sila sa Amphipolis at Apollonia hanggang sa makarating sa Tesalonica. Sa lungsod na ito ay may sinagoga ang mga Hudyo o sambahan at ayon sa kinaugalian ni Pablo ay siya'y pumasok doon. Sa loob ng 3 magkakasunod na araw ng pamamahinga, siya ay nakipagpaliwanagan sa kanila. Mula sa kasulatan, pinaliwanag niya at pinatunayan na kinailangang magdusa ang Kristo at muling mabuhay. Sinabi niya, ang Jesus na ito na pinapahayag ko sa inyo ay ang Kristo. Naniwala at nahikayat na sumama kina Pablo at Silas ang ilan sa kanila. Gayon din ang maraming kababaihang kinikilala sa lungsod at ang napakaraming debotong Griego. Ngunit nainggit ang mga Hudyo kaya tinipon nila ang mga palaboy sa lansangan at sila'y gumawa ng gulo sa lungsod. Nilusob nila ang bahay ni Jason at pilit na hinahanap si Pablo at Silas upang iharap sa bayan. Nang hindi nila matagpuan ang dalawa, kinaladkad nila si Jason at ilan sa mga kapatid at iniharap sa mga pinuno ng lungsod. Ganito ang kanilang sigaw. Ang ating lungsod ay napasok ng mga taong nanggugulo kahit saan makarating. At sila'y pinatuloy ni Jason. Nilalabag nilang lahat ang mga batas ng emperador. Sinasabi nilang may iba pang hari na ang pangalan ay Jesus. Kaya't nagulo ang taong bayan at ang mga pinuno ng lungsod dahil sa sigawang ito. Si Jason at ang kanyang mga kasama ay pinagmulta ng mga pinuno bago pinalaya. Yan po yung nangyari sa Tesalonica. Pagdating ni na Pablo at Silas, no? Nagkagulo, nagkarayot. Bakit? Dahil sa pangangaral ni Pablo na naman tungkol kay Kristo. Hindi na naman niya mapigilang hindi mabanggit ang Panginoon. At dahil doon, ang dating ng mga taong inggitero na nag-hire pa ng mga loko-loko sa kanto, no? Yun yung paliwanag, ano? Mga basagulero sa kanto, nag-hire pa.
para lang bugbugin sila dahil panggulo daw. Nagpapakilala daw sina Pablo ng bagong hari, ang pangalan na Jesus. So paglabag sa Romano ito, malaking kaso ito. No? So yan po yung nangyari. Anong kasunod nun? Kinailangang umalis ni na Pablo. Yun na yung sa mga susunod na verse. Umalis sila sa Thessalonica. Yun yung kaya sumulat si Pablo sa Thessalonica dahil sa pangyayaring yon. Balik po tayo sa Thessalonica. Kaya nababanggit din kanina pa, chapter 3, no? 1 Thessalonians. Alam nyo naman na kailangan nating maranasan yung pag-uusig. Nagbabala na kami nung kasama nyo pa kami, no? Sabi niya. Na mangyayari talaga yan at nangyayari na nga. Inuusig sila dahil sa pananatili nila sa pagkilalang si Jesus ay Panginoon, si Jesus ay Hari. Inuusig sila doon. Isip-isipin niyo po yung nangyari kay Jason. Kinaladkad. So, saan itinago ni Jason, sina Pablo at Silas? Sa bahay niya. At saan yun? Sa pila. Si kay Jason pala, palasin pala to, no? Hindi. Sorry. Isip-isipin niyo po yung sitwasyon. Nadamay, nakaladkad, nabugbog. Ano pa kaya bukod doon? Siyempre, hindi lang si Jason, ano? Lahat ng naniniwala kay Jesus, nakaranas ng mga pag-uusig na yon. Ang problem ngayon, ito ni Pablo, wala siya doon. Wala siya doon sa front line. Inuusig yung mananampalatayang siya naman yung nag-disciple sa mga yon, tapos wala siya doon. Parang magulang, ano? Binubugbog, kinakawawa yung mga anak mo, pero wala ka doon. Yun po yung laman ng puso ni Pablo nung sumulat siya. Sabik na sabik akong makita kayo, kaya nung hindi na kami makatiis, pinadala namin si Timoteo. Bawal na siyang pumunta doon eh. Ano yung term dito sa Pinas? Yung pag ayaw mo na doon sa tao, bawal na doon sa munisipyo na yun, municipality na yun. Persona non grata. Legally, bawal na si Pablo sa Thessalonica. At si Silas. Persona non grata na sila. Kaya ang pinapunta si Timoteo. Ngayon si Timoteo, Timoteo, encourage mo naman sila. Nabuhayan si na Pablo pagbalik ng balita na nagpapatuloy sa faith ang Thessalonica kahit inuusig. Grabe yun. Grabe yun. Wala na si Pablo physically, pero nagpapatuloy yung Thessalonica. At sabik din yung Thessalonica ang makita sila. Ano ngayon yung prayer ni Pablo para sa kanila? Yun po yung last verses, verse 11. Loobin nawa mismo ng ating Diyos Ama at ng Panginoong Hesus na makapunta kami dyan sa inyo. Gusto ko kayo encourage, gusto ko ipagpatuloy yung pagdidisipulo. Hindi lang talaga pwede. At ang interpretation ni Pablo sa mga nakalipas na verse, gusto naming pumunta pero hinahadlangan kami ni Satanas. Ayun yung mga riot at kung ano pa. Para sa interpretation ni Pablo, si Satanas yun. Kaya sabi niya, prayer niya, sana makapunta kami dyan. Verse 12, nawa, palaguin at pasaganain ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao, tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Ilagay lang po natin saglit yung sitwasyon natin sa Thessalonica. Inuusig ka dahil sa pananampalataya mo. Anong klase ba to? Bugbugan lang po ba? Hindi. Bawal ka na rin sa ilang trabaho. Hindi ka recognize, discriminated. Yun po yung term na nauunawaan natin ngayon. Hindi sila nire-recognize ng community dahil sa paniniwala kay Jesus. Maraming bawal, maraming limits sa kanila. No? Trabaho at iba pa. So, sabi ni Pablo, sana lumago yung pag-ibig nyo, gaya ng pag-ibig namin sa inyo. Paano ka lalago sa pag-ibig kung araw-araw ganon? Sipin nyo nga po mga kapatid. Discriminated ka dahil sa faith mo. Tapos ang prayer ni Paul, sana lumago pag-ibig nyo. Paano yun? Hindi ko nga maramdamang iniibig ako ng mga tao araw-araw. Pero yung prayer mo, Paul, lumago pag-ibig namin. Bakit? Gaano kahalaga kay Pablo na lumago sila sa pag-ibig? Ano bang epekto nun? Kapag natutunan daw nung Thessalonica yung pag-ibig ng Diyos na pinaparamdam ng mga apostol sa kanila, verse 13, kapag natutunan nila yung ganong klaseng pag-ibig, palalakasin nun ang inyong loob upang kayo'y manatiling banal at walang kapintasan sa harap ng Diyos at Ama hanggang sa pagdating ng Panginoong Hesus. Paano palalakasin ang pag-ibig yung loob mo para manatiling banal? Nakukuha niyo po ba yung ideya, mga kapatid? Kapag lumago ka daw sa pag-ibig ng Diyos na nararanasan mo sa mga lingkod niya, palalakasin nun yung loob mo para piliin mong maging banal hanggang sa dumating si Jesus. Paano yun?
May ideya po ba kayo? Patapos na naman tayo, kaya pwede ko kayong mag-share ng mga ideya. Yung pag-ibig, palalakasin yung loob mo para manatiling banal. May ideya po ba kayo? Paano yun? Yan, si Kuya Ian, napatingin siya. May ideya si Kuya, napatingin siya. Nag-isip siya. Paano yan? Share mo naman, Kuya, para sa kapulungan. Kasi parang naipito lang kasi di ba inuusig sila tapos ang encouragement ni Pablo sa kanila ay ang tawag din yung pag-ibig. Opo. Pero ang tinutukoy ni Pablo yung pag-ibig na sa Panginoon kasi yun yung parang sa akin parang ganun yung interpretation ko. Thank you, Kuya Ian. Alam niyo naman yung kantang familiar yung It is well with my soul. It is well with my soul. Ayos ang kaluluwa ko, ayos ang espiritu ko, kahit anong mangyari. So, ang sabi ni Pablo, sana lumago yung pag-ibig niyo, mababad kayo doon, masanay kayo sa pag-ibig ng Diyos, hanggang sa maunawaan niyo, okay kayo. Ano't anuman ang mangyari dito sa lupa, okay kayo at susunduin kayo ng Panginoon. Kaya hindi nyo kailangang pumalag, hindi nyo kailangang makilait din, hindi nyo kailangang lumaban, hindi nyo kailangang makigulo. Kaya nyo piliin yung kabanalan dahil alam nyo, ayos kayo sa Diyos, susunduin niya kayo. Kuha nyo po yung prinsipyo. Pag nababad, nasanay ka sa pag-ibig ng Diyos, pipiliin mo yung kabanalan dahil alam mo, susunduin ka niya. Ayos ka. Secured ka. So, yun yung prayer ni Paul sa kanila. Sana lumago kayo sa pag-ibig. Pag-ibig ng Diyos. At mapili niyo yung kabanalan. God bless you po, Church. God bless po, JSBC. Rona, paano ito? Lumago tayo sa pag-ibig. Okay, ngayon po ay grouping sa Pilaya. Mga babae, kayo po ay isang grupo, kami mga lalaki ay isang grupo na rin. Okay, salamat sa Panginoon sa buong isang linggo na pagbibigay niya ng kalakasan, ng katawan. At sa mga pag-aanap buhay, yung blessing na ibigay niya. Salamat din. Kahit nasabihin natin usi yung mga trangkaso, so wala naman nakakaligtas dyan pero good health pa rin tayo sa Panginoon. Maganda yung hinahamon ni Apostol Pablo na ang panalangin niya sa mga mananampalataya maging matatag sa kabila ng mga pagsubok. So, hindi daw kumpleto ang buhay ng isang tao pag walang pagsubok. Kaya doon masusubukan kung gano'n ka katatag na manampalataya sa Diyos. So, ay, ready ka. Makasama ka sa prayer. Baka meron kang ilalagdag na prayer. So, yun po, patuloy po natin panalangin yung aking may bahay. So, yung kanyang disiplina sa katawan. Kasi kailangan talaga niya yung disiplina. Katawan yung disiplina sa mga gadget, disiplina sa mga, sabi nga sa pagpupuyat, yan, disiplina rin. Ako rin, kami rin, kahit sino sa amin. Disiplina pa rin sa sarili. At patuloy na palalahanan ng Diyos na kailangan, sabi nga, God first before yourself, di ba? Tama ba? Tama po yun. Tama po. Gusto. English yun ba? Nakakain ba yun? Natutunan ko lang yun just ito eh. So, ibig sabihin, napakahalaga ng kailangan natin magtiwala sa Panginoon. So, sabi ko nga, yung kaso ng aking tricycle, di ba, nakakalain na magkakaroon ng bagong batas. So, prayer pa rin po yung aking pagtatransfer ng pangalan sa aking bagong tricycle. So, pag-pray po yung may-ari ay makontak namin ni Jason at mahinga namin na ID. So, papatransfer ko po yung sa pangalan ko. So, siyempre, kailangan pa rin doon ng financial. So, financial, pangangailangan. So, pag-pray niyo po na ang God ang mag-provide ng lahat ng ay pangangailangan. Mga anak ko, safety, patuloy yung pag-iingat pa rin sa kanilang trabaho. Pagtama rin, isang tinatawad siya sa ito kayo dahil ka. Kaso yun naman yung kama. Thanks God sa lahat. So yun lang po. Kaya para sa ganyan na tayo. Ito yung pang-iinan ko eh. Yan, suriin ng Panginoon. Muli. Nakalupas na mga araw, bagamat
Ayan, marami nangyayari sa paligid natin. Ayun, may level sa balita. Maraming namatay dahil sa Sa Cebu. Cebu. Alam naman natin magaganap talaga yung mga bagay niya. Pero salamat pa rin sa Panginoon kasi hanggang nakita lang natin ang ating mata. Hindi tayo mismo nakakaranas ng mga bagay na yun. Sabi nga, isang mga kaguluhan na yan, mga lindol, kalamidad, eh katatapos lang din ang kalamidad, lindol naman. Kaya, yun, patuloy lang na patuloy tayo sa Panginoon. Kasi makukuha mo kung kailan lang may mga ganong kalamidad, saka para mapapatawag nila sa Panginoon. Kasi sila makakapagdasal. Pero, yun, kaya nga lahat talaga ipagkatiwala natin sa Panginoon. Siya naman nakakalang. Patuloy panalangin natin ating mga pamilya. Ang paglago talaga sa pananampalataya. Salamat sa pag-iingat sa araw-araw. Although, yan, medyo ilang buwan na rin tungkol. Pero okay lang. Makakapagtrabaho naman kahit may konting injury. So okay lang. Konting pain, ano? Salamat sa strength na patuloy binibigay ng Lord. Pag-iingat. Yun, okay naman. Pag-aaral ng mga bata. Yung sa mga pangangailangan mo, kahit pa paano, nakakabayad pwede yung mga utang-utang. Salamat sa Lord. Yun ang lahat ng provision niya, pag-iingat. Kaya lang, purihin po ang Panginoon sa kabutihan. Sa ating Amen. Good. Praise God sa ano po, sa hindi pang iiwan ng Diyos. Nangako siya eh. At hindi naman talaga siya nangiiwan. Sitwasyon po sa amin sa bahay, medyo kakalungkot umuwi. Kasi si mama ay may sakit na rin. 2 araw na. Tapos siya yung bantay kay Fredo. No choice. Pareho kaming may pasok ni Shemi. Kasi Shemi, masama na rin talaga pakiramdam. Pinipilit pumasok. Kumbaga, ibig sabihin, ako lang ang walang sakit. So, kakalungkot uwian yung ganun. Hindi magandang tingnan. Si Credo rin, hindi matapos-tapos yung lagutok na ubo. Pina-check up po namin kahapon. Sabi ng doktor, ituloy lang yung gamot. Ayun, hindi magandang umuwi ng ganun yung nadadatnan. Pero, ang kabutihan ng Diyos doon hindi naman malala lahat. Mahihina lang, mga down ng katawan, pero hindi malulubha yung kamatayan. Tapos may budget kami pang gamot. Hindi kami nawawala ng gamot. Sana talaga sa buhay dumadating. Opo. Tapos may pagkain din naman kami. Yun lang, hindi rin kami makauwi sa forestry. Kasi doon naman sa forestry, amag ang kalaban. Mula sa pader hanggang mesa hanggang tela. Panay amag na. Pag inuwi si Credo doon, baka magkaroon ng malulubhan sa amin. So, 3 linggo na yata kami hindi makabalik. Papalinis po muna namin. Papalinis, magbabayad na po ng maglilinis. Kasi, taas babae, inaamag na. Napapasa. Ano po talaga doon, mamoist. Mamoist talaga po. Lalo ngayong panay ulan. Mga pumuli, nakahamog. Yun po daw talaga problema doon. Sinabi na rin sa amin ng mga Malamig doon. So yun, plano namin bumili na ng dehumidifier para sa ganun. Kasi sabi ko kay Shemi, pag ginastusan natin yung tagalinis, uulit lang yan. Kailangan talaga nung yung nag-a-absorb ng moist o nag-aalis ng moist. Kaching-kaching na naman yun. Gastos na naman. Pero God is good. God provides para naman sa mga anak niya. So, salamat po sa Diyos. May inaasahan tayo laging Diyos na mabuti. Hindi naman tayo nabubuhay sa mundo na walang pag-asa. Salamat po sa Kanya. Pupurihin niyo po si Mama gumaling, si Shemi, si Credo. Tapos yung Pilipinas, gaya na sabi ni Kuya Edwin. Pilipinas. Pupurihin niyo po. Thank you po. Ay, ni Kuya Erwin, ni Kuya Michael. Masubyan mo ngayon, lalaban sa lahat ng mga sa mga nagdaang week. Kasi, nung mga nagdaang kasi medyo nalapit ako sa aksidente. Lapitin? Ano kasi, nakagat ako ng aso ng nakaraan, tapos muntik ko ng aksidente. Wow. So,
Tapos, di ba bal nung June kasi nung nahulog ako, parang ilang months na medyo sumasakit pa rin yung likod ko. Kaya kung ginawa ko nung last Saturday, nagpa-x-ray na ako kasi baka may fracture ako. So praise God, wala naman. Ang sabi naman nung doktor, muscle strain lang talaga. Tapos yung vaccine naman, okay na din naman, covered naman ng insurance, kaya walang gastos. Tapos, gusto kong pagpasalamat sa Panginoon yung mga nangyayari. Kasi yung sa work ko kasi medyo challenging siya. Minsan nakakainit ng ulo yung mga kliyente. Praise God kasi ngayon, parang sobrang hinahon ko ngayon. Kahit may mga hindi magandang words na narinig pag hindi nakakapagbayan. So okay naman. Buti ng Lord kasi parang tinry niya yung patience ko nitong mga nakaraang week. So yun. Salamat sa Lord kasi sobrang hinahon ko ngayon, pati sa pagdadrive, okay din naman. Sama na lang po sa prayer yung si Emilia, may ubo rin, siguro ilang weeks na rin. Patuloy naman yung pag-nebulizer niya pag medyo yung magalit ba yung ubo niya pag naman nag-nebulizer siya, medyo okay naman na. Sama lang din po sa prayer yung pag-iingat sa pag-drive araw-araw kasi lagi po ako nasa kalsada. Saka yung patuloy na provision ng Panginoon sa family namin. Kasi may times na yung family ng wife ko sa province talagang hikaws din. Salamat sa finances na pinagkakalob sa amin ni Lord, na pabuti ni Lord kahit pa parang nakatulong kami. Gusto ko rin magpasalamat sa Lord kasi up until now kasi tuloy-tuloy yung pag-apply ko sa UP kahit ang laging email sa akin, unfortunately. So yun yung bigyan ako ng Lord na mahabang pasensya sa family, sa work, saka sa mga tao na kapalingin sa akin. So yun lang po. Maraming salamat. Nagpuy si Ate Ana rin, ano? Ay pala, kasama rin po sa prayer si Mama. Parang ilang weeks na siyang medyo nahihilo. So baka sa Saturday magpapa-check na siya. Kasi walang makakasama sa kanya. Kasi Papa bumabiyay. So baka samahan namin sa Sabado. Ano bang condition ulit kung ano? Ano kasi nahihilo. Hindi, sa puso ba yan? Parang ang sabi baka vertigo daw. Vertigo. Baka na tumas grado. O baka possible din. Sige po. Opo. Amen. Kuya ka. Sa amin po yung pag-ibig ng tawad sa Panginoon. Kasi yung mga nagdaang linggo talaga, medyo parang humihina ako. Parang manahilay ako. Kasi sa pinagdadaanan, sa gano'n, lalo sa financial, tapos sa mga bata. Parang pag hinahabol ko yung pang kinabukasan, parang lalo akong nahihirapan. Kaya sabi ko kaya hindi ako nakasimba nung mga nagdaling ko. Parang pag hinahabol ko, parang lalo akong nahihirapan. Kaya yun nga sinasabi nila pastor na unahin, kaya unahin mo muna Panginoon bago ang kaya nung Sunday, parang nag-iba yung pakaramdam ko nung Sunday, nung sabi ko, parang medyo gumagaan. Bukod sa kahit na pinugulang sa pinansyal, hindi naman may dumadating, may dinadating na tulong, gano'n. Kaya sabi ko, talagang God na nagpo-provide pagka hindi pa niya may bigay lahat, pero nagawa siya ng paraan para sa yun. Kaya sabi ko, kaya hindi ko sa kanya tawag kasi yun nga, parang nawawala ako sa daan sa paghahabol ko para sa pamilya ko, parang nawawala parang mas lumalo. Ngayon yun, parang medyo gumagaan mo yan. Tapos dalangin ko rin hihingi ko rin yung prayer niya makapag lang ang sarili kong pangkabuhayan para masustain ko yung pangangailangan ng mga anak ko para lalo ng mga napasok ko, mga araw-araw nagbabaho. Kaya sabi ko nga, iyabi nga lang sa tiwala lang. Lang din
siguro hindi may tamang oras naman, bibigay at bibigay din naman ng Panginoon. Kumbaga, inaano ko na lang yung isip ko na huwag magmadali, paubayan na lang sa Panginoon kung kung anong paggalaw niya, yung sa tamang oras, yun, inaano ko naman. Tsaka yun, nagpapasalamat ko rin yun, kahit na walang masyadong kakasakit sa amin. Simple lang yun. Ngayong panahon na ito, uso talagang tangkaso at nakalignot eh. Sabi ko, buti sa amin, walang kaso, gano'n. Kaya salamat sa Panginoon sa gano'n. Kaya lang, pwede po na magtuloy-tuloy yung sana makapag-provide lang ng pangkabuhay. Yun, ako din po ay nagpapasalamat sa Lord kasi nagkasakit na. Last time kasi hinahanap ko. So ngayon, kasi transitioning na from mainit na panahon, palamig. So talaga yung katawan natin ay binabalanse niya na yung sarili niya. Kaya nagkakaroon na tayo ng sakit. So sa panahon ngayon, talagang normal yung ubo, sipon, trangkaso. Masama lang kapag naalagaan kasi pwede lumala. Pero gagaling at gagaling yun kasi nga nag-a-adapt yung katawan natin sa paparapit na taglamig. Ayun. So ako natapos na ako dun sa sakit, sa ubo, sipon. Tapos ay si Ryla din, may ubot sipon din. Patapos na rin. Salamat po sa Lord. Tapos bago ako gumaling sa lagnat, hindi man nilagnat, kasi naagapan ko agad ng gamot eh. Bago ako gumaling sa ubot sipon, nakagat ako ng pusa sa paa. Ito buti nga, pusa po yung sa akin eh, kaya ano po ay aso. Yan, saan ka nakagat ng aso? Ayan. Patarok kayo naman. Nakapagpaturok na po ako ng anti-rabies tsaka anti-tetanus. Yun sa akin, buti pusa kasi kung aso, baka ngayon ay naghahanap na ako ng diaper. Kaya hindi ka ba naghahanap ka ng diaper? Wala pa naman Si aso eh. cravings. Ayun, so buti na lang. Salamat din sa Lord na may reading gamot na may mabilis kang malalapitan para sa mga ganung pagkakataon. Kasi tumawag na ako sa Animal Bite Clinic. Tapos sabi ko ba't ba ako itong natawag? May kumaganak naman ako na nagtuturok naman. So yun, yung pag-check ko sa kanya, may gamot naman, wala nga lang anti-tetanus. So yun na lang yung pinili namin. So, tapos nito kahapon, Tuesday, paturok ulit ako sa kanya. Siya naman yung may sakit, may lagnat. Salamat sa Lord kasi yung kahit may sakit, talagang ginagawa niya yung duty niya, talagang maaasahan mo siya. Kaya sabi ko, nag-offer din naman ako ng help sa kanya na kung gusto niya lang kasama sa bahay kasi ang kasama niya din si Farah yung pamangkin kong isa pang maliit. Tapos wala na, sabi ko, siya papuntahin ko na lang si Ate Sel. Pero okay naman na kasi umuwi din naman yung anak. Tapos yun. Tapos salamat din sa Lord kasi hindi ako nakahawa ng sakit sa school, sa mga bata. Lagi ko din naman halubilo. Tapos kanina, libot-libot ako mula San Pablo, Los Baños, tsaka Bae, para magbigay po ng letter sa immersion. Wala akong dalang payong, so naambunan, nawala na. Pero okay pa rin naman, yun nga lang, medyo pagod. Salamat sa Lord sa kalakasan ng katawan na pinagkakalab niya sa pang-araw-araw. Tapos yun, patuloy po na ipanalangin niyo ako sa kalakasan ng katawan. Tsaka sa sa workplace talaga hindi mo wala yung yung tinitingnan kang kalaban. Hindi naman kalaban, pero parang tingin mo siya yung umahad lang para mag-grow ka. Ayun. Sa amin, kung sino pa yung principal, siya pa yung ganun. Kasi yung principal po namin, parang hindi siya nag-work, parang hindi siya nag-act as principal kasi halos lahat ng gawain, ibinibigay niya sa amin. Yung gawain na dapat siya gumagawa, laging ipinapasa sa amin. Kumbaga, nakaasa. Tapos lagi kaming sinisilip dun sa trabaho namin. Si Dulay? Hindi ko si Ma'am Mayan. So, tapos pagka tulad kanina,
sa work immersion. Gumawa ako ng trip ticket. Sa trip ticket ko, may passenger ako ng isa. Balik kabady ko siya. Yan sabi, Sir Med, huwag mo nang isama si Sir Kyle, kaya mo na yung mag-isa. Hindi ko nga kaya mag-isa kasi hindi ko pa masyadong kilala lahat ng staff ng card compared dun sa kabady ko na may experience na. So, may tuturo-turo ako. Tingnan, sabi niya, hindi, kaya mo na yan. Hindi nga po. Tapos siya yung hinahanap sa akin dun sa pinagpupuntahan ko. Ma'am, hinahanap po kayong pagbalik ko. Kasi ako medyo medyo matapang ako makipag-usap sa boss ko pag alam ko na pasala-sala. Ma'am, kayo nga po ang hinahanap kanina. Sabi, nasan daw po kayo? Sabi ko po, wala. Hindi po kayo. Dito lang po kayo. Sabi, ba't yun naman ang sinabi mo? Okay, ma'am, ano po sasabihin ko? Magsisinungaling po ako doon. Ayun, di kanina, siguro medyo naramdaman niya na inis din ako. So, nagpapahaging-haging siya. Ako, hindi ako pumapayag na papahagingan ako kasi gusto ko, didirektahin mo ako. Sumasagot ako. Yung sagot ko naman, Pahaging din. hindi naman. Medyo naging sarcastic lang mo. Pabiro, pero pabira. Pabiro na pabira. Ganun. Sabi ko, ma'am, yung mga inuutosan nyo nga pagka nalate kami ng 3 minutes. Tinatantosan kami 3 minutes, nagsiset up kami ng laptop. Ganun. Di ba, ma'am? Sabi ko ganun. Ma'am, pagka nga kayo yung late, wala po kayo narinig sa amin. Ano ganun. Pero pabiro. May joke naman sa dulo. Joke. Ganyan. Pero, ayun po yung pinaparating ko sa kanya. Kasi, sa akin, ang prinsipyo ko, kung hindi niya mararamdaman yun, sino yung magpaparamdam sa kanya? Mananatili siyang ganun. So, somehow, medyo nag-ano siya parang nag-a-adjust din siya. Siguro, next year, hindi na ako baka hindi ako ma-renew. Pero, yung may high hopes naman po sa akin yung presidente namin. Siya naman ay administrative staff. May mas mataas pa naman sa kanya. Mataas din naman yung hopes niya sa akin. Kaya yun yung inaano ko. Pero yun, laging ako din naman yung tawag niya kapag kailangan niya ng lecturer, kapag kailangan niya ng sasalo sa gawain niya, ako rin naman yung tawag. Dapat siya gagawa, ikaw kaya gagawa. Hindi po kung sino po yung bunot niya, yun. Halimbawa, ngayon ang bunot ko ay si Sir Med. Sir Med, gawin mo to, asikasuhin mo to, na dapat trabaho niya. So, ang nangyayari, trabaho dapat niya, ipinapasa niya sa amin. Boss yun, boss. Boss talaga. Boss na boss. Tapos ay, one time may nangyari pa isa na hindi ko talaga nagustuhan kasi nag-print ako ng certificate sa matigas na papel. Siyempre, supplies ng school, para sa school. Sabi niya, huwag mag-print ng ganyan. Ngayon, nag-print po ako sa amin. Pinrint ko, papel ko, ink ko, printer ko, lahat ng resources sa akin. Ngayon, sinabi niya, hindi pwede kasi may ink pa rin yan. Akala niya, nung nag-print ako, papel ko lang. Kasi sabi ko, ma'am, papel ko naman po yan. Sabi niya gano'n. Kahit na ink pa rin yan. Sabi ko, hindi na lang ako sumagot na, ma'am, ink ko rin naman po yun Ayun. So, bigla siya naglalagay ng rules na kakadagdag lang. So, bilang isang institution, pagka ganun yung klase ng leader na meron ka, pagka ganun yung boss, masyashake lahat. Kasi, yung dagdag ka ng dagdag ng rules na wala naman sa pinag-usapan nung una pa lang, na malinaw naman sa inyo lahat yun, may handbook. Bigla siyang dagdag ng rules. So, magugulo. So, yung nagiging namin doon, sa halip na nagiging smooth sailing kami with the boss, ang nangyari, lalong inaayawan siya ng mga co-teachers kami. Pero sa akin, may isa din naman akong co-teacher na nagpa-alala sa akin, hayaan mo na lang. Kasi kahit ano naman gawin mo, hindi naman yan tatanggalin dyan. Yun yung batas. Kasi 27 years na siya dun sa card. Kaya pala pilit boss. Oo. Kaso po, yung kanya, talagang kaya ganun siguro siya kasi siya ay sa operations na kaya talaga puro mando. Hindi na siya even Excel, hindi siya marunong gumawa. Paano na lang pag pinaharap siya sa mas matataas, kailangan pa rin niya ba kami? So, hindi po. So, hindi niya madidepende ako. Anyway, yun po. Patuloy na panalangin niyo po ako sa mga pasensya tsaka talagang magbago ng mindset na huwag nang sumagot sa
Hindi na sumagot sa boss kasi kahit ako minsan nagugulat na lang, napapatampal na lang ako sa bibig ko eh. Pagka nakikita niya na gano'n, lalo siyang nagiging lalo siyang tumatapang kasi alam niya na Sa power. na hindi pagka, halimbawa po, napasagot ako, naging sarcastic ako, tinatampal ko talaga yung bibig ko. Kasi parang, ay, gusto mo ako. Yung intrusive thoughts ba, nanalo, yun nasa isip lang dapat na ko. Eh ngayon, nakikita niya, mali ka ng bitaw, no? Gano'n. Eh, siya. Tapos ako, tinatapangan ko na lang lalo. Anyway, naman, Ang pagpapray natin, maritunan ka muna. na nga ako dun eh. Lagi ko nga pong biro. Ano ba pagka nag-uutos yun? Ako na, tumatas ako ng kamay. Ako na. Tapos bubulang ko sa mga co-teacher. Tapos yun, edi... Pero naman siya yung dahilan doon bakit hindi smooth yung minsan na gawain natin. Pero kung kami-kami lang, mga magko-co-teacher, kaya namin kaya namin i-operate yung senior high. Siya lang talaga yung nagpapagulo na dapat nga siya yung tumutulong sa amin kasi siya yung acting principal. Ayun. Lagi may ganun. Dahil matagal na siya. Ano din po siya insecure. Kulang pala naman siya sa knowledge about sa bigay. Insecure din po kasi siya kasi Ba't kasi siya nilagay doon eh? yung sinasabi mo si Ma'am Lulay, siya yung principal ng Bay2 na pinalitan niya. Ngayon, ang ginawa, parang tinurn over sa kanya. May beef kasi yung dalawa. Kumbaga hindi okay yung dalawa. Politika pa rin yun. Politika pa rin. May ayaw nila sa isa't isa. Kaya nung umalis yun, ang ginawa niya, para mapakita niya na competent siya, mapakita niya na magaling siya, ang ginagawa niya ay inuutos niya dun sa mga teacher na, yung mga tenured, yung mga inugatan na doon, inuutos niya doon. Tapos, ang ipapakita niya, reflection sa report, siya gumawa lahat. Yeah. So, para pagka nagganapan, bakit ganito ang SPC na may ganito na? Tayo, wala pa. Tulad nito po, kahapon, nag-post ang name ng earthquake drill. Binigla niya po kami kahapon na nagpa-earthquake drill din siya. Tapos, biglang after ng earthquake drill, Sir Med, lecture. Doon lang, parang, Sir Med, ikaw ang science, lecturean mo yan. Ay ako, nabigla naman ako na, ikaw, hindi ako prepared. Kasi ang dami yan. Buti na lang, yung earthquake drill, dun sa LBS, ako din yung lagi na facilitate doon. So, medyo nagawa naman ng parang. Pero yun lang talaga, lagi siyang nansya-shotgun. Anyway, ang prayer ko po ay para sa akin na magkaroon talaga ng mahabang pasensya. Kasi ako yung Kristiyano, ako yung dapat tumunawa. Ako yung may kilalang Lord na ako yung dapat na mas maging humble. Ayun. Yun lang po. Pray mo na. Pray natin si Medyo Mari. 11 years na pala yung 25 po. 25-27. Uwi na ang Panginoon. Ako yung nagpapuri at papasalamat. Medyo nabili mo tayo ngayon. Praise God. Nakakataba ng puso. Kung bakit kanina pagka-post niya naging baita ko. Para may talent yung ating mga kapatid. Dumalo. Sabi nga ni parang Michael kanina ang dami na nagaganap eh. Sabi ko, kailangan manatili tayo sa kanya hanggang wakas. Ito yung way. Para mapanatili din yung ating kabanalan, mapanatili din yung pag-ibig. Mapanatili rin natin yung pagdalo sa mga politiko. Dahil dito natin nakukuha yung kabuuan kung paano natin papakita sa mga kaimanan. Dito rin ang pagsunod. Susunod tayo, dahil ito yung kanyang utos sa atin. At dito natin lalako tayo. Ngayon, purihin ang Panginoon. Pag-pray po natin sa aking po. Medyo na-hatching na rin. Oo, kawawa na lang. Binabayong na rin. Pero praise God. Dalawang buwan pa lang. Magdadalawang buwan pa lang yun eh. Ayun.
palatay, trabaho. Ang pinagpupuri, nagpapasalamat sa Panginoon. Encourage ko lang po kayo. Kasi noong time na, kasi kung kayo naman nakakarating ko sa aking bahay dati, di ba, nung una, yung time na ako po yung mananampalataya rin, talagang totoo ako sa trabaho. Overtime, kasagad sa overtime, para pagka-sweldo, malaki ang income. Pero hindi rin lalaki lang ang tax eh. Paglaki ng OT, laki ang tax, liit din ang kulang pa rin. Yun, kaya namin mag-asawa na, hindi kaya tayo subukan natin magtapat sa loob. Hindi lang sa pag-ibigay, kundi doon sa yung ilaan ng sarili sa pagdalo. Sinimulan po na yung mag-asawa yun. So, praise God, talagang hindi namin inaasahan, unti-unti. Sabi nga namin noon, hanggang dito na lang tayo sa bahay na ito. Sabi nga, basta mahalaga, tapos natin yung mga anak sa pag-aaral. So, praise God, hindi namin inaasahan na pagka-graduate ang mga anak namin, yung blessing ng Lord ang hindi na, kumbaga, talagang hindi namin inaasahan. Wala sa vocabulary namin na may bahay, may lupa, may sasakyan. Naalala ko nung araw, pagka kami pupunta ng MPSA, pag uuwi kami, dala ko yung aking dalawang anak. Sabi ko, balang araw, sa biyaya ng Lord, may sasakyan din kami pag uuwi. Kaya blessed na blessed na mag-asawa. Kasi pagka kami uuwi ngayon, talagang ito, galing ng Lord. Hindi mo, bagamat nasabi mo sa kanya, pero hindi mo inaasahan na ibibigay. Ang nakita ko nga daw, yung sikreto doon, sumunod ka lang kay Lord. Hindi para i-bless ka. Kundi yung talaga yung ito. Bahala ang Lord na magbigay sa iyo. Kaya hindi mo inaasahan. Yun, purihin po ang Panginoon sa ganung bagay. Hindi ka lahat, trabaho. Marami ko naiintindihan. Talagang maraming kitero. Lalo na sa posisyon ko ngayon na bahay lang. Pero tuloy sahod, may alawan, may pre-meal pa. Yun, purihin ang Panginoon sa ganung bagay. Na ilang araw kasi nasa production ako, kahit gusto kong magsimba, hindi ako makasimba. Kasi ang day off namin, Lunes, Martes, staggered. Every quincenas, staggered. Kaya pag binaybay mo yung Sunday, napakatagal. Kung absent ka naman, kulang yung salo. Nalala ko yung sabi sa akin ni Pastor June Santos na pray mo na ang kalooban ng Lord. I-pray natin, ang problema, hindi nung problema, ang naging way, yun, naging presidente ako ng yun sa company. At doon naman, talagang full-time, ng isang taon talaga, full-time. May day off din ako doon. Bali ang aking leave, 367, buong isang taon. Kaya pagka yung aking SLBM, na 24, pagdating ng December, convert sa kasyo, 48 days. Plus yung 13 month time na 31 days. Kaya sabi ko, salamat sa Panginoon. Kumbaga, andun yung time na talagang kailangan i-ukol talaga yun. Sabi ko nga tayo, i-ukol natin yung panahon. Kasi, ito na yung ito na yung binigay niya. Kaya, yun. Pag-pray din po natin, si Brother Alex, pag-pray po na mapalago yung kanyang pananampalataya. At higit sa lahat, pag-pray din po natin tayo mga kalalakihan. Pinag-pray ko kayo Lord na mabuo ulit tayo o magkaroon ulit tayo ng fellowship. Sabi ko nga kay Brother Larry, baka sa Sunday magkaroon tayo ng meeting. Para at least makuha yung mga kalalakihan. Marami na tayong mga kalalakihan. Kahit yung mga batang may asawa na. Ayun. Para at least ang mga kalalakihan dito sa JFBC ay titindi bilang tatay. Bilang tatay na kumaga
para sa gawain ng Panginoon bilang mga leader para ma-encourage din natin sila. Ano? Purihin po ang Panginoon. Pag-pray po natin yun. Yung house fellowship, kay Tatay Digoy, yun po, pag-pray din po natin na matuloy sa biyaya ng Lord sa tanong. Pero sa atin po, First Sunday. purihin ang Panginoon. Wala na si Emmy, no? Kailangan na po magpa-dede. Kasi pala na kapalili. Bote po, bote. Okay. Ayun, ano yun? Tapos na yun, or ano ba? Hindi pa. Okay, pray tayo. Okay, tayo. Tingnan natin yung mga Salamat po sa